una sa lahat. Nagkagulo ang mga crew at delivery riders sa drive-thru ng isang fast food restaurant. Bigla kasi may sumulpot na sawa. Saan kaya nanggaling ang ahas na yan? Yan ang dapat niyong abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nagmatigas si Bato, impeachment trial ni VP Sara, hindi na dapat pagdebatehan ng Senado ayon kay Senator De La Rosa. Walang kaibigan, walang kaalyado, mga nangurakot sa flood control at iba pang proyekto ng gobyerno, hindi raw sasantuhin ni Pangulong Marcos. Kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Pamparada, MMC President Francis Zamora tutol sa total street parking ban na gusto ng DILG. Mainit-init na debate ang inaasahan sa Senado bukas kung itutuloy pa ba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, anong paghahanda ng mga senador para bukas? Jiggy, ginawa na raw ng mga senador ang kanilang assignment para nga maging handa sila bukas sa debate. Nakausap po ang ilang mga senador, for example, sila Senate Minority Leader Tito Soto, Senators Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Win Gatchalian at iba pa. Sinasabi nila natapos na nilang basahin yung 97 pages na Supreme Court decision. Kaugnayan, Jiggy, dun sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya kung ano man daw ang mangyari bukas, gaano man kahaba yung debate at gaano man kainit yan, handa raw sila. Partikular daw ni Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Jiggy. Binasa ko yung Supreme Court ruling twice. Ilang pages yun? 27, sir. 27, kaso hindi ko lang ma-memorize dahil tanda na ako eh. Ready na ako. Hindi naman ako nagmamagaling-galingan. Sa tingin mo, Mian, sa paghahanda nila ay abutin ng gabi itong debate kaugnay ng impeachment trial? Jiggy, yung mga nakausap nating senador, yan talagang pinaghahandaan nila na magiging mahaba yung debate bukas. Kasi expectations dyan, Jiggy, kada isang senador, ilalabas yung kanyang argumento, sakaling mauwi yan sa botohan, kada isang senador, mag-e-explain naman kung bakit yun ang boto niya. So, bukod sa debate, yung explanation of votes, yun talaga yung medyo magpapahaba dyan. Pero, yun nga sa kakampi ni VP Sara Duterte dito sa Senado, na sa Senator Bato de la Rosa, para sa kanya, hindi na kailangan ng debate para resolbahin ng issue. Malinaw daw kasi ang desisyon ng Korte Suprema na void ab initio o walang bisa simula pa ng umpisa itong articles of impeachment laban kay VP Sara at tinatrato nga raw ni Senator Bato na case closed na ito. At kung sakali raw na mauwi sa botohan bukas itong mga debating ito, inaasahan daw ni Senator Bato na ang lahat ng miyembro ng Duterte Bloc, Duterte 7 o yung 7 miyembro na yan ay boboto to dismiss yung impeachment case ni VP Sara. Pero syempre, sabi niya, respetuhin pa rin niya sakaling mag-iba yung boto ng ilan sa kanilang mga miyembro. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Jiggy. Para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdebatihan yan? Nagsalita ng Supreme Court Nagdesisyon ng Supreme Court, bakit magdebate pa tayo? Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court. Except God. Case closed. As far as I am concerned, I am very much inclined to support and obey the decision of the Supreme Court.
Ang neophyte senator naman si Senator Erwin Tulfo, ine-expect din daw ang isang heated debate talaga bukas, lalo na raw sa pagitan ng kampo nila Senator Risa Hontiveros. Yung kampo nila Senator Risa, yung naniniwala at nagigiit na dapat tuloy yung impeachment trial, lalo't may motion for reconsideration pang nakahain mula sa Kamara papunta sa Korte Suprema. So pagitan ng kampo nila Senator Risa at ng kampo naman ng Duterte Bloc na sinasabing gusto na nila ipadismiss yung impeachment case na yan. Jiggy. At mayan, paano yung motion for recon na inihain ng Kamara sa Korte Suprema? Anong pananaw ng Senado dyan? Yes, natanong din natin yung ilan sa mga senador dyan. Para kay Senator Erwin Tulfo, isa yan sa dapat resolbahin. Pag-usapan bukas ng mga senador, hihintayin pa ba yung final decision ng Korte Suprema, lalo't may MR nga o motion for reconsideration na inihain yung Kamara, o magde-decide na sila once and for all kung tuloy yung impeachment trial o hindi. Paulit-ulit sinasabi ni Senator Erwin Tulfo sa atin dati, mas gusto niya tuloy yung impeachment trial na yan para magkaalaman na. At kanina, tinanong ko siya, yung pa rin ba yung paninindigan niya? Sabi niya kung siya lang ang tatanungin, gusto pa rin niya tuloy yung paglilitis laban kay VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pero sir, nananatili yung desire niyo na sana ituloy yung... Very much na gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Gusto kong makita kung anong meron. Ano ba meron dito? O sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Nakausap ko rin, Jiggy, si Senate Majority Leader Joel Villanueva at ang nakakalendaryo lang daw talaga bukas at ang tanging pag-uusapan ng mga senador sa plenaryo, walang iba kundi impeachment case. Because they're really hoping na by tomorrow makapag-desisyon talaga sila kaugnay niyan, or at least yung kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Samantala, pinasasagot na ng Korte Suprema si VP Sara, ganun din si Attorney Israelito Torion tungkol nga dyan sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara at may 10 araw sila para sagutin yan. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menelos Baños live mula sa Senado. Tukoy na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang kontraktor ng mga pumalpak na flood control projects. Wala raw sasantuin ng Pangulo sa mga mapapatunayang nangurakot sa mga proyekto ng gobyerno. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, paano kung kalyado nga ng Pangulo at posibleng sangkot sa korupsyon? Jiggy, walang kaibigan, walang kaalyado, basta makitang kumikbak sa flood control projects, mananagot. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong podcast. Sabi ng Pangulo, merong third party na susuri sa mga flood control projects, hiningi lamang nila ang listahan ng mga proyekto sa DPWH. Pero sabi nga niya, meron na silang mga tinitingnan na kontraktor na posibleng palpak at makasama sa blacklist at posibleng makasuhan. Pero hindi lamang daw sa flood control projects ang tinitingnan nilang kickback, kundi maging sa ibang mga proyekto. Naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. Sinang-ayuna naman ni Pangulong Marcos ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero tungkol sa power of the purse. Posible nga naman daw na mabalik sa Malacanang ang 2026 proposed budget na meron ng pagbabago. Pero ang importante raw dito ay matiyak na naka-align sa National Expenditure Program ang budget o yung mga proyekto ng administrasyon. Ang naging problema raw kasi nung nakalipas na budget season ay nawala yung mga foreign assisted project na hindi rin maganda para sa reputasyon ng Pilipinas dahil para raw tayong nangutang para lamang kurakutin ng iilan. Tiniyak din ng Pangulo na nakahanda siya sa reenacted budget. Naritong pahayag ni Pangulong Marcos. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa at hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili.
Pinelyohan ng Pilipinas at India ang 13 kasunduan sa bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Sumentro ang pulong sa pagpapaigting sa maritime security coordination ng dalawang bansa na parehong kaagaw ng teritoryo ng China. May mga kasunduan din sa kalakalan, teknolohiya, turismo, depensa, sining at kultura. Umaasa ang Pangulo na sa mas matatag na relasyon ng Pilipinas at India matapos ang 5 araw niyang state visit. To build upon what we already have had, but to certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. Thank you. Susunod, dagdag ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps na may pinag-aaral sa senior high school, sinusulong ng DSWD. At ano ba mga kalsadang dapat isama sa street parking ban? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bukas daw ang DSWD sa mga reforma sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kasunod yan ng mungkahin ni Senator Erwin Tulfo na buwagin na ang programa. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong klase reforma ang posibleng ipatupad? Jiggy, ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bukas sila sa reforma sa 4Ps. Pero anya, dapat ito ay makatwiran, batay sa datos at makatao. Kinumpirma sa atin kanina ni Secretary Gatchalian na nakapag-usap na sila ni Senator Erwin Tulfo. Matatandaan na si Tulfo ang nagmungkahi na bigyan na lang ng kapital pang negosyo sa halip na ayuda ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Aminado ang DSWD na may mga pagkukulang o butas sa programa. Kasama na dyan ang pagtanggal sa mga miyembro na hindi karapat-dapat o maging yung mga nasa listahan pero mga pasaway. Nasa higit 59,000 na benepisyaryo na ang tinanggal sa 4Ps ayon sa DSWD. Samantala, kinukonsidera naman ng DSWD na taasan ang ayuda sa mga pamilyang may anak sa senior high school. Mas malaki raw kasi ang gastos kapag may senior high sa pamilya. Layon daw nito na masigurong makapagtapos sila at hindi mapilitang maghanap ng trabaho kahit hindi pa gumagraduate. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Gatchalian. Pero talaga maraming dapat pag-usapan sa 4Ps kasi nga may mga iba na hindi umuusad. Palagay ko yun nga yung kailangan natin tignan na tanda nyo ang 4Ps kasi is meant to break intergenerational poverty. Jiggy, dagdag pa ni Secretary Gatchalian, handa raw silang humarap sa Senado at Kamara sakaling ipatawag sila nang sa gayon nga ay masagot din nila ang mga agam-agam sa 4Ps. Jiggy. At Gio, ano namang sinabi ng ilang benepisyaryo ng 4Ps sa mungkahing taasan ng ayuda sa mga pamilyang may senior high school student? Jiggy, nang mag-ikot-ikot kami kanina dito sa Mandaluyong, nakausap natin ang ilang mga benepisyaryo at ayon nga sa kanila, malaking tulong kung may dagdag na ayuda, lalo na yung mga pamilya na may anak sa senior high school. Ayon din sa ilang benepisyaryo na nakausap natin o paliwanag nila ay hindi ibig sabihin noon umaasa na sila sa 4Ps. Yung ilan sa mga benepisyaryo may mga trabaho naman daw at yung iba naman ay may mga maliliit na negosyo. Yun nga lang, hindi sinasapat o hindi sapat yung kanilang sahod at kita kaya malaking tulong kung may dagdag na ayuda sa 4Ps. Jiggy. Yan pong ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. May agam-agam si Metro Manila Council President Francis Zamora sa pinaplanong street parking ban. Saan daw ililipat ang mga nabili ng sasakyan? Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano pang sabi ni Mayor Zamora?
Jiggy, sa programang One Balita PH, 1PH, ay sinabi ni Metro Manila Council President and San Juan Mayor Francis Zamora na hindi dapat isinasama yung mga inner roads doon sa plano ng total street parking ban ng DILG. Pero alam mo, aminado ang mga Metro Manila mayors na tama lang na magkaroon ng ganitong klaseng pulisiya para nga maibisan ang traffic dito sa Metro Manila, lalo na tuwing rush hour. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Zamora. Full support po ang Metro Manila Council sa ating minamahal na DLG Secretary John Vic Rimulya. Instead of a total ban in all streets, ay sangayon po kami siyempre sa mga major thoroughfares, bawal po dapat dyan. Sangayon po kami sa mga mabuhay lanes, bawal po dapat dyan. Ngunit pagdating po sa mga inner roads, na maari naman kahit magsagawa tayo ng one-side parking ay hindi pa rin to makakaabala sa dalo ng traffic. We have to also face certain realities. Nandiyan na po ang lahat ng mga sasakyan na yan. Nabili na yan ng mga may-ari. Saan natin sila ililipat kung sakaling total ban nga po ang isasagawa. That we will make decisions based on what is good for the majority. At Gerard, paano malalaman ng mga kalsadang isasama sa street parking ban? Jiggy, ngayong Biyernes ay nag-set na nga ng deadline ang MMDA para itong mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila ay magbigay ng listahan ng mga kalye na sa tingin nila ay dapat magkaroon ng total or partial o ma-exempt dito sa street parking ban. Ang sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, mas alam daw kasi talaga ng lokal na pamahalaan itong mga kalye nila. Case-to-case basis din daw ito, katulad na lang dito sa Maginhawa. Kung makikita ninyo, dikit-dikit ang mga establishmento katulad ng mga restaurants at mga cafe. At kung magkakaroon ng street parking ban dito, ang dami mga negosyanteng aalma dyan at ang dami rin talaga mga customers yung maapektuhan dito. Kaya nga, pero alam mo, sabi ni Artes, kung siyang tatanungin, dapat lang magkaroon ng street parking ban dahil itong mga kalsada na katulad nito ay ginawa naman talaga para madaanan ng mga sasakyan at hindi para paradahan. Pero ito, pakinggan natin ang sinabi ni Attorney Artes. Kung ako po ang masusunod at walang ibang ikokonsidera. Lagi ko nga po sinasabi, ang karsada naman po ay ginawa para daanan, hindi para pagparkan. Pero nandito tayo sa ganitong sitwasyon sa ngayon, so dapat pong pag-aralan whether nga total ban, partial ban. Jiggy, yung mga kalyeng mapapasama dito sa total street parking ban ay mapasama nga doon sa mga kalyeng minomonitor ng MMDA. At yung mga may-ari ng sasakyan na mahuhuling illegally park sa mga ganitong klaseng kalye ay maaaring mapagmulta ng 2,000 pesos. Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Susunod, sawa sumulpot sa ilalim ng sasakyan sa drive-thru. At nakataling bangkay ng isang babae nakita sa dagat. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Narito mabilis sa pasada sa Presinto 5. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang pulis sa labas ng isang car wash sa Makati. Nagtamo na siya matama ng bala ang biktima. Tinangay ng mga salarin ng baril, kwintas, cellphone at wallet ng pulis. Tinutugis na ang mga salarin. Sumalpok sa poste ang isang motorsiklo sa Caloocan. Patay ang rider at kritikal ang dalawa niyang angkas. Dadaling sana ng rider at kapatid niya sa ospital ang kaibigan na nasugatan sa isang away nang maaksidente sila. Walang suot na helmet ang tatlo. Natagpo ang palutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang babae sa Tacloban. May mga tali sa katawan ng bangkay. Ayon sa mga otoridad, July 31, nang dukutin ng biktima sa Ormoc City. Pina-autopsy na ang mga labi para sa investigasyon. Biglang sumulpot ang isang sawa sa ilalim ng sasakyan sa drive-thru ng isang fast food restaurant sa Cagayan de Oro. Tulong-tulong ang gwardiya at ilang staff sa paghuli sa ahas. Nakalaunay na corner naman. Na-turn over na ang sawa sa mga otoridad. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.